Literal, honestly, naging Howie boys. Taga-Howie talaga kami ng fans. Si Randy to. Si Randy. Oo. 87 noon. Kumanta siya. Hindi niya natapos kasi nagkaroon ng mob. Nagkagulo na. O, nagkagulo na. Doon pinanganak yung Howie boys. Oo. Talagang ganyan ang buhay eh. May mga tao nagbabago. Sana for the better. I can still remember when I was age 12, doon ko na-realize na mahirap maging mahirap. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. No money, no relative. Ang unang pinasok ko magbenta eh. Magbenta ng toilet paper. At doon ko rin na-experience yung realidad ng buhay. Na yung mga taong ini-expect mong bibili at susuporta sa'yo, sila hindi bumibili at sumusuporta. Silang humihila sa'yo pababa. From toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirts. Lahat. I hit my first million in my 20s. Naniniwala ba kayo, Tita Aster, na ang pera, katanyagan, kapangyarihan, pwedeng baguhin ng tao? Oo naman. Pero Oo. ang paniniwala ko, ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi kayang baguhin ng tao, pero kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Hindi ko makalimutan, may isang artista na lumapit sa akin. Chinky, hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, bakit? Artista ka, nagbebenta ka. Kasi marami nagsasabi, ay, maraming mga taong tamad. Pero ako, hindi ako naniniwala, maraming taong tamad. Walang Pilipinong tamad. Pero maraming Pilipino na takot. Kung bakit ako galit talaga sa hirap. Kaya nga, pag may nakita ako na isang Pilipino na nahihirapan, gusto kong tulungan na sila ay umasenso at umunlad. Kaya nga, ang vision ko, financially free Filipinos. Tuturuan ko yung mga Pilipino ng 4 na bagay. Ito yung tinatawag kong CHIP method, CHIP. Create money, gumawa ng pera, lumikha ng pera. Handle money, humawak ng pera. I, invest money, palaguin ng pera. And P, protect your money. Protektahan ang pinagpagurang pera. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay masasabi kong espesyal itong okasyon na to dahil matagal kami hindi nagkita. Pero ang nakakatuwa dito, hindi siya napagbago ng panahon, hindi siya napagbago ng pagiging richy-richy niya ngayon. Pwede ko ba sabihin? Milyonaryo na to eh. Pero abot na abot mo pa rin siya mga kaibigan. Tayong lahat, marami tayong matututunan sa kanya. Mga kaibigan, it's my honor to have him for the very first time. A motivational speaker, financial consultant, at dating aktor, comedian. Mga kaibigan, let's all welcome Chinky Tan! Alam niyo mga kaibigan, ito a little flashback lang kasi kung paano ko ito nakilala. Sino sa inyong nakakatanda pa or nakakaalala sa Lance Date? OG. Of course, pag sinabi mong Lance Date, GMA to, di ba? Pag sinabi mong Lance Date, sino malaala mo? Of Randy course, Santiago. Randy Santiago, di ba? May tinatawag dun sa programang yun na parang Howie Boys. Mga barkada actually sila ni Randy, nakasakasama niya sa lahat ng mga pinupuntahan niya, ginagawa niya. Kasama niyo si Willie Revillame, si Dennis Padilla. Sino pa nga yung iba niyo kasama? Si John Cuenco. Literal, honestly, with all humility, Tita Aster at mga taong nakikinig nanonood, naging Howie boys. Taga-Howie talaga kami ng fans. Oo. Hindi kasi nag-umpisa yan, nung isang Sunday, nung pumunta kami sa bahay, nung pagpunta ko doon, sabi niya, alis tayo. Saan tayo punta? Ali Mall. Kakanta siya ng 3 kanta. Si Randy to. Si Randy. Oo. 87 noon. 3 kanta. Yung Ali Mall, pagpunta namin doon, simula ground floor hanggang tuktok, punong-puno ng tao. So, kumanta siya ng isang kanta. Hindi niya natapos kasi nagkaroon ng mob. Nagkagulo na. O, nagkagulo na. So, kami talagang kung di namin pinigilan ng mga tao, wala. Baka nakuha na si Randy at saka maraming gusto makakuha talaga ng shades niya. Yes. So, dun pinanganak yung Howie boys. Oo, actually yun na nga, aksidente lang. Pero hindi talaga basically taga-Howie lang ng mga fans kasi may security naman. Pero tumulong kayo kasi barkada nyo to eh. Kung magbabalik tanaw tayo, kasi hindi ko makalimutan yun. Pag pumupunta kami sa may Columbia Street, sa may Green Hills, kada linggo at least may mga 5 hanggang 8 sako ng mga fan mails. Wow. Fan mails. Yes. Sumusulat talaga. Oo. So imagine mo, nung sinabi ko, nag-uusap kami ni Kuya Randy, sabi ko, Kuya Randy,
Ano kaya no, nung panahon nung 1987 may social media na. Grabe yun, siguro, oo, Di oo. ba? Oo. Ibang klase yun. Mm. So, talagang iba talaga yung karisma at Mm. di ko makalimutan yung kanta na pinasikat niya na hindi magbabago. Mm. Hanggang ngayon, tunay na tunay pa rin, Tita Yung Aster. kahulugan nun. Oo, hanggang ngayon. Imagine mo, ilang taon na si Kuya Randy ngayon? 80 plus na ba? Ay, Randy, ayan, love Kuya you! Randy! Si Kuya Randy, hindi pa rin siya nagbabago. Totoo. Kung Alam mo, tuwing birthday. love na love ko rin yan. Oo, di ba? Ito, Yes. sumasagot yan. Pag tumawag ka, hindi siya, wala. The same Randy Santiago na na-meet ko noong 87 hanggang 2000 ngayon, 26. Yun pa rin. Totoo ka. Totoo. Kaya parang sa akin, kung ano man ang abot ko ngayon, syempre sa tulong ni Randy, siya yung nagbukas ng pintuan. At sa mga tulong ninyo, hindi ko makalimutan, lalo na yung mga tumulong sa akin. Natuto ako talagang, magbalik tanaw. Kasi yun nga, pagka, malalaman mo talaga kung nagsimula ka talaga sa wala. Di ba? Hindi mo pwedeng ipagyabang kung ano man yung meron ka ngayon. At saka hindi natin alam ang pwedeng mangyari bukas. Because we don't know what the future holds for us. Di ba? Hindi natin alam ang future na pwede mangyari. Look at you now. Di ba? Kung noon, parati lang kayo sumasama-sama kay Randy. Pero tingnan mo na ngayon, I'm sure si Randy, isa sa mga proud. Nakaapak pa rin yung kanyang mga paa sa lupa. Mm. Anong karapatan ko na hindi naman ako umabot sa ganung klaseng Anong Popularity. Oo, anong karapatan ko na parang magmalaki? Mm. Pero alam mo, ito lang medyo, baka maintriga lang ito ng konti. Naniniwala ba kayo, Tita Aster, na ang pera, katanyagan, kapangyarihan, pwedeng baguhin ng tao? Oo naman. Pero Oo. ang paniniwala ko, ito lang ang pera, kapangyarihan, katanyagan, hindi kayang baguhin ng tao, pero kayang ilabas ang tunay niyang pagkatao. Galing! Ang bigat nun Pero totoo. Pero Yeah, I agree with you. Nandun na sa kanya, di ba? Yes. Tingnan mo si Randy. Right. Di ba? Dating, nag-umpisa na sikada, ganun na siya. Hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Hindi naman talaga yumabang, hindi naman superstar ako, hindi. Lumabas lang yung tunay niyang pagkatao Ang isang taong matulungin, di ba? Kahit na maliit, tutulong yan Katulad mo. Tinulungan mo ako nung di naman ako kilala Hindi, mabait ka naman kasi. Hindi, Mabait ka naman kasi. Iba pa rin yung, alam niyo naman, yung mga writer at saka dati, kung hindi ka rin kilala, hindi ka papansinin Kayo yung mga ikaw, hindi ko makakalimutan. Si Tita Christy Fermin, hindi ko rin makakalimutan. Pagdating sa Director Joey Reyes, Javier Reyes, hindi ko makalimutan. Yes. Direct Mike Relon Makiling. Mm-mm. Ito yung mga taong naniwala sa akin Maraming tao hindi naniniwala, pero sila tumaya, naniwala. Kaya hanggang ngayon, hindi ko sila talaga makalimutan. Alam mo, to be honest, isa ako actually, hindi lang sa proud. Usually, pag makaibigan mo na gumagandang buhay o naging successful in life, secretly, isa ako sa natutuwa. Kasi, kaibigan ko yan, kakilala ko yan. Tapos naging successful in life, wow. Hindi, Diba? dapat lang, Oo, di di ba? ba? Yung iba kasi, iba hinihila kang pababa. Well, ako, nung nakita kita sa YouTube at saka sa Facebook, sabi ko, it's been a long time. Matagal ko na nga sinasabi na kailangan mag-umpisa. Kaya nga nung dumami mga viewers mo at saka followers mo, tuwan-tuwa ako. Sa'yo. Kasi hindi ko makalimutan yung kasabihan na God gives grace to the humble and He opposes the proud Di ba? Parang honestly, wala talaga tayong maipagmamalaki sa buhay natin. Pumasok tayo sa mundo na nakahubad. Lilisan din tayo na wala rin tayong dala Kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ngayon, yung pinapagawa sa atin na misyon sa lupa, kailangan magbigay po tayo ng inspirasyon. Mag-ambag tayo. This time, gusto kong malaman ng ating mga viewers, sino nga ba si Chinkitan? I can still remember when I was age 12, ako ay lumaki sa Tondo. Hindi ako lumaki ulit sa farm. Kasi yung mga katulad namin, lumalaki na sa farm, homeschool. So, yung susunod na 3 taon yan na pinakamahirap na yugto ng buhay namin. At doon ko na-realize na mahirap maging mahirap. Iba ang tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera. Pag marami kang pera, marami kang kaibigan kamag-anak. Pag wala ka ng pera, wala ka ng kaibigan kamag-anak. Sa wikang English ba, money is indeed very relative.
the more money you have, the more relatives you have. No money, no relatives. Agree. Agree. Doon ako talaga namulat na magsikap na ang unang pinasok ko magbenta eh. Magbenta ng toilet paper. Why toilet paper in particular? Hindi kasi si mama ka nagbebenta kasi ng wholesale eh. Okay. Ako nagbebenta ako ng retail Retail. sa classmate, teachers, principal. At doon ko rin na-experience yung realidad ng buhay. Na yung mga taong ini-expect mong bibili at susuporta sa'yo, sila hindi bumibili at sumusuporta. Yung mga taong hindi mo sukat akalain na bibili at susuporta, sila ang bumibili at sumusuporta. In other words, ibang tao pa. Oo, yung Oo, parang, oo. di ba, yung taong ine-expect mong tutulong, silang Kaibigan mo. humihila sa ipababa. Tama. At yung mga taong hindi mo ine-expect na tutulong, sila yung parang sumusuporta nga. So from toilet paper, I sold pants, I sold shoes, I sold shirts. Lahat, Kaya nga, I hit my first million in my 20s sa pagbebenta. And then during that time, dahil nga sa pag-negosyo ko at saka nag-produce ako ng concert ni Randy Santiago, 87. Anong title ng... Randy Santiago at yan eh, basta isang afternoon disco concert yun eh. Okay. So, nang dahil doon, nagkakilala kami, nag-cruise ang landas namin at naging magkaibigan kami. Actually, aksidente yung pagpasok ko sa showbiz kasi may nag-absent during that day. Itago na lang natin sa pangalang Willie Revillame. Okay. Oo. Hindi, nag-absent siya. Tapos wala siyang kabatuhan during that time. Sabi ka, Jinky, ikaw na lang lumabas. Sabi ko, anong gagawin ko? Di naman ako artista. Tumayo ka lang, akong bahala sa'yo. Nung tumayo ako, pinagtawanan ako. Sabi ko, hindi naman ako nagpapatawa at pinagtatawanan ako. Tapos, yun nga, hindi ko rin makalimutan si Ma'am Chit Guerrero. Sabi niya, since madalas mo nang kasama si Randy, ba't di ka nalang sumama na rin? No? Yun, mag-appear ka na rin. So, that was the one that broke my, yung sa showbiz. That was 87. At nang dahil doon, nabigyan ako ng opportunity sa unang pelikula, one of my major role, sa I Love You 3 Times a Day, kay Jimmy Santos. Okay. Okay. Launching movie niya yun eh. Tapos, ang original actually, 2 days lang ako dapat. Pero nagpapasalamat din ako, may isang main star ang parating absent din. Kaya nga mapalad ako sa mga taong Sino main star na to? na itago na lang natin sa pangalang Ding Dong Abansada. Hindi kasi during that time, sobrang sikat ni Ding Dong. Okay. Yeah, oo naman. Oo, kaya parating minsan sa shooting, kulang sila. Si Kimpi, Jigo Garcia, at saka si Ding Dong ang main. Eh, since parating wala, ako yung naging yung parang nagiging parang sidekick ng dalawa. Ako yung parang Japanese exchange student doon. So, instead of 2 days, naging 15 days ang shoot ko. Wow, buong Oo. pelikula from start to finish. So, papasalamat din ako kay Direk Mike Relon Makiling noon kasi first director ko yan na naniwala rin sa akin. From there, nagtuloy-tuloy na. Estudyante Blues, tapos Student Body, tapos Tora Tora Bang Bang. Yun, that was total na mga movies na nagawa ko, Tita Aster, humigit 30. Uy. 30 movies. Oo. Not major roles, some of them are minor roles. Pero hindi ko makalimutan during that time also, habang nag-aartista ako, nagpebenta ako. Kasi alam mo naman, sa pag-aartista, ang pinakamahirap talaga yung maghintay, yung mag-ilaw. Di ba? Alam nyo naman yun, ilang oras. At saka mababa pang talent fee nyo doon. Ay, oo naman. Mababa talaga. Oo. Kaya nga, ang ginagawa ko during break, binubuksan ko na yung trunk na sasakyan ko. Pagbukas ng trunk na sasakyan ko, panay items yun, nagbebenta ako sa mga crew. Pero hindi ko makalimutan, may isang artista na lumapit sa akin. Jinky, hindi ka ba nahihiya? Sabi ko, bakit? Artista ka, nagbebenta ka. Diba? Nagbebenta ka pa sa crew. Sabi ko, ano nung masama? Kasi pag-usapan naman natin buhay ng iba. And then, 1994, tumigil na ako sa pag-aartista. Kasi nga, during that time, na-realize ko rin, Tita Aster, you're only good as your last movie. Saka, hindi siya consistent. At saka, natutunan ko rin na hindi mo pwedeng ilagay yung lahat ng itlog mo sa isang basket. Yes. Kasi kung isang source lang yung pinagkakitaan, pag wala na yun, wala Wala na. na yun. So, nagbalik na ako na magnegosyo during that time.
Yan yung tinuturo Oo. ko parati ngayon na siguro makakatulong sa inyong mga nakikinig ngayon. Mahalaga yung tinatawag na MGM nakita, MGM. Ano ibig sabihin Ang nun? MGM method na tinuturo ko yung munggo, gulay, mangga. Okay. Ang munggo kasi pag nagtanim ka, kinabukasan after few days, toge na ani na Yes. Ang gulay, 30 araw Yung like, lettuce, tatanim mo, ani ka. Ang mangga, mga 7 taon yan pero tuloy-tuloy ang bunga. So, kunyari, ikaw may sweldo ka, 15 at 30, yan ang gulay mo, regular. Pero kailangan mag-isip ka ng, aside from ng regular mong income, dapat meron kang side income na pwedeng pantustos ng araw-araw na gastusin mo. Yan yung munggo. Di ba yan ang ginagawa mo Galing. Tapos pagka kumita ka na doon sa munggo, yan ang itatanim mo pang long term, pang mangga mo. Para pagdating ng panahon, pag nag-retire ka, di ba, may papasok na income. So, tama yung ginawa niyo. Kaya nga guys, kung ikaw nakikinig ka at nanonood ngayon, yun ang ginagawa mo, huwag mo mamaliitin yung simula mo Kasi yan yung parang training ground ba? Di ba? Kaya kung anong meron ako ngayon, and doon nagsimula. Pero bakit hindi ako yumaman? Ikaw ang yaman-yaman. Ay, hindi. Yun nga Ito naman yung part ng siguro, ito yung part na hindi lang, kasi maraming tao magaling gumawa ng pera. Pero kulang sila sa disiplina ng paghawak ng pera. Aray ko. Oh, wala akong pinapatamaan dito Aray ko. Hindi kasi di ba kahit magaling ka. Guilty ako doon. Kasi pero ito Oo, pero minsan totoo. yung mga iba hindi magastos sa sarili. Magastos, alam mo bakit? Sa sobrang matulungin sa iba. Pwede rin. Oo. Di ba yun din Di ba? Oo. Yun yung isang nangyayari pa sa ating mga kababayan ng mga OFW. Hindi naman sila magastos para sa sarili. Tipid nga Pero hindi nila kayang tiisin yung iba. Ang pamilya nila. Oo. Oo, totoo Yun. yun. 1994, tumigil ka na sa showbiz para mag-focus na sa negosyo. So during that time, balik na ako sa negosyo full-time. And then tuloy-tuloy pa rin sales. Hindi ko makalimutan to During that time, nung bumalik ako, may isang kumpanya ang kumuha sa akin Nagbebenta naman ako ng vitamins. Yung parang food supplement. Ang tawag doon, shark liver oil. Mhm. Yung Yes, galing yes. sa pating. Oo. So, create namin yung brand. At during that time, nung 1997 yata, doon na ako talagang kumita ng maayos, Tita Aster. Kumikita na ako ng 200,000 to 300,000 pesos a month. Wow. 97. Wow. Malaking pera nun. Na hindi mo kikitain sa showbiz. Ay, hindi. Kasi regular to Oo, yes. Buwan-buwan Oo, to yes. Unfortunately, umabot din sa punto na nung bandang papapunta na ng 1999, sinabi sa amin ng may-ari na ibebenta na yung brand sa Mercury. So, wala kaming choice. Naghanap na naman ako ng ibang opportunity. So, napasok ako sa real estate. Nagbenta ako ng real estate, di ko makalimutan. Nakabenta ako ng 35 units in 60 days. Yung komisyon mo pa lang noon. Oh, nakabili ako ng 2 condo. Wow. Nang dahil doon. Tapos, after that, nagbenta naman ako ng financial products. Pagtulong sa mga tao para mag-manage ng kanilang mga finances. Yung buong team namin, nakabenta kami ng 1 billion in 1 year. In the Oh my year. God. Yes. Oo. So, in other words, ito yung naunawaan ko, yung sa years of my experience in selling. Technically, I've been in sales for 49 years. I started when I was age 12. So, Tita Aster, hulaan mo, ilang taon na ako ngayon? Late 40s, early 50s. No, I'm 61. Oh my God. Totoo ka? Yeah. Wow. So, I've been in sales for 49. Look I at him, started... di ba? Does he look it? Hindi kita binubola ha. Hindi kita Ikaw binubola. din naman Hindi, walang bolahan dito. Hindi kita binubola dahil guest kita at kaibigan kita. Hindi. Akala ko nga nasa late 40s ka lang, early 50s Hindi, alam mo, iba talaga pagka, mga kapatid, pag nabawasan ng financial stress, babata ka talaga. Oo, Well, that could be one. Hindi Maybe mo- that, at saka pag peace ang buhay mo, Oo. masaya ka sa buhay mo. Saka pinakamahalaga Less stress, talaga oh. yung joy of the Lord. Yun nga, I've been in sales, so talagang, guys, ito lang, kung nakikinig at nanonood kayo, if there's only one skill na pwede mong pag-aralan talaga, na pwede kang umasenso, mabago ang buhay mo, matuto kang magbenta. Ang pagbebenta kasi, Tita Aster, hindi lang produkto As a matter of fact, sa pagbebenta, ang unang binibenta mo, alam mo ano? Ikaw. You cannot sell anything if you cannot sell yourself.
Di ba, kunyari, nagpe-present ka, di ba? Kunyari, yung maganda to, di ba, itong product nito, galing ganyan. So, ang tinitignan ng tao, hindi yung produkto, kung gaano ka ka-excited. At kakaano ko gaanong Yes. kagaling mag-convince. Hindi, you don't, honestly, ako naman kasi sa totoo lang, in my 49 years of selling, no, ito yung natutunan ko, hindi pa ako nare-reject. Ibig ba sabihin, lahat ay bumibili? Hindi. Kasi I will never promote anything that I don't personally use and believe. So, pag ako inalok ko yung isang tao at sinabi niya hindi, okay lang sa akin, hindi ako na-offend. Alam mo bakit? Hindi kasi ako nawalan siya yung nawalan. Kunyari, inoferan kita na financial planning, tuturuan kita para pag nagretiro ka, wala kang problema. Ay, ayoko yan, di ako naniwala. Di okay lang. Baka yung plano mo sa buhay ay iba. Pero alam kong makakatulong yan sa'yo eh. Di ba? So, kaya para ikaw nasa sales ka, nakikinig ka, nanonood ka, di ba, sa real estate, sa insurance, kahit ano, pag ni-reject ka, wag sumama loob mo. Kasama yan eh. Yung mga rejection yan, yung pampatibay eh. Alam mo sa buhay talaga, ito yung na-realize ko, hindi mahalaga ilang beses ka bumagsak eh. Ang mahalaga, ilang beses ka bumangon. Sino bang magsusukat akalain na yung ako? Una, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Never finished my formal degree. Pero nag-touch ka ng college. Hanggang first year. Second, nung nag-grade 6 ako yung pinakauna at huling summa cum laude ng aming campus nung grade 6 ako. Gusto mo malaman ba't ako nabigyan ng bukod tanging title na yun? Oo. Ako ang pinakauna at huling 10 taon sa elementarya. 4 na beses kong ibinagsak ang grade 6. Ako po ang nagpauso ng K-12. Ngayon lang po in-implement. Matagal ko na sinusuggest yan eh. Sabi ko, wala namang summa cum laude yung Kaya nga, 10 taon, kaya nga summa cum laude. Di ba, ang grade 6, 6 years lang eh. Kaya nga, alam mo, yung mga pagsubok sa buhay, hindi dapat tinatambayan eh. Pinagdadaanan. Yung pagsubok sa buhay ay yung parang vitamina para ikaw ay lumakas. Ito yung na-discover ko pa isang bagay sa buhay. Kasi marami nagsasabi, maraming mga taong tamad. Narinig nyo na yun. Maraming beses. Pero ako hindi ako naniniwala maraming taong tamad. Walang Pilipinong tamad. Pero maraming Pilipino na takot. Mag-gamble? Hindi. Dating sumubok, nasaktan, nabigo. Ayaw na masaktan muli. So parang ayaw nila masaktan muli, anong ginagawa? Hindi na sila sumusuk. Madaling gumib up. Oo, kaya pag gumib up ka, nagiging tamad ka. Kasi isang taong takot, hindi na susubok eh. 'Di ba? Isang taong takot, ayaw na talagang ulin mag-take ng risk eh. So ano nagiging brand niya? Tamad siya. Pero hindi siya tamad. Agree? So kaya kailangan talaga, kung ikaw nakikinig, hindi aksidente to na pinapanood mo tong episode na ito. Di ba? Akala mo siguro si Richard Gomez ako. Di ba? Medyo side view na ganito. Pero in reality, I do believe na ikaw, na may pinagdadaanan ka sa buhay ngayon, dapat huwag kang sumuko. Dahil wala pang nagwawagi na umaayaw at walang umaayaw na nagwawagi. Sweepstakes. Only child ka lang ba? Hindi. Ilan kayong Parang pinagsisihan mo na dumami pa kami. Hindi, 3 kami. Ako panganay. 3 lang kayo eh. Pero, all boys? Hindi, isang babae, tapos 2 lalaki. Kaya nga minsan nagtatanong nga I'm Filipino-Chinese talaga. I speak Mandarin and Hokkien fluently. Yes. Parang Chinese ang parents mo, di ba? Yeah, both of them. Pero nagtataka yung mga tao, ba't mas matatas pa ako mag-Filipino kaysa mga ibang Pilipino? Hindi kasi nga laking tondo eh. Totoo yun. Tapos mga kasama ko, mga taga Bulacan. Kung managalog mga yun, di ba? Malalalim. Oo, sila Boy Uhog, Boy Pana, at saka si Boy Tili. So, yun nga grabe talaga. Kaya nga nung na-interview naman ako ni Kuya Julius Babaw, nagbalik tanaw kami, bumalik kami sa Tondo. Nung nandun pa rin yung mga kasama ko dati. May mga iba. You still see them? Yeah. Oo, di ba? May mga iba talaga, hindi na nakalabas. Yung parang, yun nga sinasabi ko, hindi sila tamad eh. Takot. Takot talaga.
So, parang ikaw na rin ang lumabas na parang padre de familia. Kasi parang ang tatay mo, di ba, nalugi noon sa business Yeah. nila, di ba? Tapos, so, parang ikaw na yung nag-take over. Hindi naman ako nag-take over technically. During the time, buti naman naka-recover din sila. Naka-recover ng konti nung ako ay papunta na ng 20s. Hindi ko makalimutan yun na yun nga, nung bumabangon kami, hindi kami nakakapagbakasyon. Nakikita ko yung mga classmate ko nagbabakasyon. At ito lang, nagbibigay-pugay lang ako sa aking ama. Doon ko siguro nakuha yung kasipagan na hindi ko makalimutan. Ito, hindi ko pa nakukwento to kahit kanino. First time ko kukwento to. Si Papa naging tourist guide nung nag-rebound siya. Mga Taiwan tourist ang mga inaano niya. Nung minsan talagang namimilipit na sa sakit. Pag uwi niya, bigla na lang nag-collapse. Doon nag-collapse, hindi ko makalimutan, pang teleserye nga to Yung parang wala kami sasakyan, nagkalesa lang, dinala namin sa ER ng Metropolitan Hospital sa Tondo. Nung pagpasok, yun nga, sinabi ng doktor, buti na lang naisugod nyo. Pag pinatagal nyo pa, wala na yan. So nakita ko kung gaano kasigasig ang aking ama na magtrabaho, kahit na namimilipit na sa sakit, nagtatrabaho pa rin. So because of that, minana ko yun. Minana ko talagang, sabi ko, hindi ako takot na magtrabaho, hindi ako takot na mapagod, pero takot ako na maghirap. I just want to honor my dad for imparting that to me. Yun ang pinamana sa akin. Because of those mga trials and challenges, lalo kami talagang At saka, nung minsan naman, ito hindi ko makalimutan, umupa kami ng bahay ng pagkatagal-tagal Tapos nung minsan, I think it was 1985, dinala kami ng magulang namin sa Forbes. Tapos may pinakita kaming mga townhouses. Hindi po sa Forbes Park sa Governor Forbes. Sa may UST. Baka akala nyo, sobra naman kami. Alam mo, minsan di ko alam kung sabi ko. Hindi, pero Tita As, during that time, yan ang pinakaunang townhouse doon sa may Sampaloc. Ang lot area, 70 plus square meter. Pero floor area, 200 plus. Wow, 3 floors. pataas. Pataas. Oo. So, hulaan nyo magkano 1985 ang unit doon. 1M? Wala, 300 plus thousand. Oh, wow. Oo. Nabili pa yan through Pag-ibig. Pwede mag-loan no? Oo, Pag mag-loan. member So, ka. baka binabayad nila 5,000, 3,000 lang yata aman. So, 2 unit ang nabili ng aking mga magulang. Natiran namin na 10 taon. Pagkatapos natiran, nabenta pa yun. Hulaan mo, magkano naman nabenta after 10 years? 5 times higher? Higher. Yes. Naging 3.5 million each. Wow. So, yung 300 plus thousand nag-times 10. Oo. So, nagkaroon ng 7 million yung magulang ko. Bumili ng ulit ng isa pang townhouse sa Quezon City. Dapat lilipatan namin kasi nabenta na nga. Pero bago palipatan, may nag-offer ng 9 million. Mukhang pera tatay ko, binenta ulit. Kumita na naman siya. Oo. Pero yun nga, ginamit na naman niya yung pera. Bumili naman ulit ng 2 townhouse sa New Manila. Wow. So, doon ko nakita talaga na may pera pala sa lupa. At sinundan ko yun. Yun parang naging, imagine mo kasi both of my parents, Ini-invest, oo. they're not really educated people. Hindi naman nakapagtapos Pero nakita ko na may pera pala sa lupa. So, yun yung parang sinundan ko na, kaya nga bago pa ako ikasal, meron na akong 2 unit. Talagang sinikap ko talaga. Tapos nabenta ko, napaupahan ko, nabawi ko, tapos nabenta ko. Ganun din. Ganun Hanggang sa napakalaki mo yung pera mo. Oo. Oo. Kailan ka nagpakasal? Chinese din? Filipino-Chinese din? No, Filipina. Filipina ba siya? Oo. Okay. I call my wife mahal because she's expensive. Bakit mo siyang sinabi na expensive? Hindi, joke lang yun. Baka, baka mapagalitan ako dito. Papatawa lang ako. Hindi, yun nga. Kasi para sa akin, kahit na Filipino-Chinese ako, hindi mahalaga yung Ang mahalaga, nagkakaisa. At the same time, yun nga, yung nagmamahal sa Diyos. Yun yung mahalaga sa akin. So, I got married 1999, October 23. And right now, we have 3 kids. All boys? Hindi, isang lalaki, 2 babae. 2 girls? Yeah. Oo, di ba? Actually, I am not even familiar with your wife kasi the time na medyo nakikita pa tayo at the time binata ka pa noon Opo. At isa ka rin sa mga, di ko alam kung, siyempre mga bata pa kayo noon, di ba? So, mahilig pa kayo sa girls before Ay, hindi.
Sila lang, yung mga kasama ko, ako hindi mo mahilig. Ang hilig ko lang talaga gumawa ng pera ever since. Mm-mm. O whatever, kung maniniwala sila, bahala sila. Pero nagbigil ako ng cue. Paano mo naman nasimulan yung pagiging Susulat. book author? So, ito naman, noong 2006 naman, parang sa This is pagninegosyo 20 ko. years ago. Oo, kasi parang na-realize ko naman, habang lumalaki yung negosyo ko, naubos yung oras ko sa pamilya ko. Ba't pa ako nagtatrabaho at the first place kumikita para sa pamilya, tapos yung mismong pamamaraan para kami kumita ay nawawala yung pinaka-end goal. So, sinabi ko, kailangan ko na maghanap ng pwedeng pagkakitaan na mas may oras para sa pamilya. So, I sought the counsel of a mentor of mine. His name is Francis Kong. Siya rin ay manunulat. At sabi niya, kung gusto mo, para makilala mo yung sarili mo, sama-sama ka muna sa akin. So, naging assistant. Assistant ako. Ako yung nag-carry ng bag niya. Ako yung naggumawa ng PowerPoint niya kasi siya yung nag-speak. So, doon ako na-train. Sabi ko, parang gusto kong gawin yung ginagawa niya. He talks about leadership. Tapos, pag meron siyang mga one whole day na session, binibigyan niya ako ng 1 oras para ako naman ay magsalita. In other words, parang siya yung naging mentor ko, trinain niya ako. So to cut the long story short, in 2008, he was the one who helped me to write my first book and launch my career as a public speaker and communicator. At kung bakit ko napili rin to, kasi nga, yung pagsusulat tungkol sa pera, dahil nga sa pangyayari yung karanasan ko nung bata Personal ako. experience Oo, mo. na hindi ko pala alam, Tita Aster, yung pagsubok mo sa buhay pala, gagamitin ng Diyos na bilang magiging isang inspirasyon at magiging tulay. Kung ikaw nakalabas ka sa sitwasyon na yun, hindi ka pinahintulutan ng Diyos na yung tadhana na yun, na yung paghihirap mo para maging mahirap ka sa buhay. Na hindi mo alam na ito palang gagamitin ng Diyos para maging inspirasyon ng ibang tao. In other words, pain to gain yan eh. Yung scars mo, magiging stars. Wow, scars to stars. Di ba? Oo, di ba? So, yun yung nangyari. So, kung bakit ako galit talaga sa hirap. Kaya nga, pag may nakita ako na isang Pilipino na nahihirapan, gusto kong tulungan na sila ay umasenso at umunlad. Kaya nga, ang vision ko, financially free Filipinos. Ang gusto ko, ang mission ko naman, maging free sila sa financial stress. At ang pamamaraan ko, tuturuan ko yung mga Pilipino ng 4 na bagay. Number 1, ito yung tinatawag kong CHIP method, CHIP. Create money, gumawa ng pera, lumikha ng pera. Handle money, humawak ng pera. I, invest money, palaguin ng pera. And P, protect your money. Protektahan ng pinagpagurang pera. Pag yan nagawa mo, gumawa ka ng pera, humawak ka ng pera, na-invest mo yung pera, na-protektahan mo yung pera, aasenso ka. Pero pag may kulang na isa, hindi ka asenso. Hindi ka pwedeng mag-create na hindi ka marunong humawak, ubos. Hindi ka pwedeng mag-create, humawak, hindi ka marunong magpalago. Kasi the moment you stop working, you stop earning. Hindi ka naman pwedeng mag-create, handle, invest, pero hindi mo napoprotektahan ng pera. We're all one hospital bill away from financial disaster. Diba? Kung may magkasakit lang, ubos na agad lahat ng savings mo at saka ipon mo. So, kailangan kompleto siya. Sabi mo, you earned your first million when you were 20. 20 plus, yeah. When you were in your 20s, di ba? Anong worth mo na ngayon? Ang worth ko siguro, I'm worth talking about. Di ba? Hindi, alam mo, isa yung napansin ko, yung mga sinusundan ko talagang tunay na mga matatagumpay, hindi nila pinag-uusapan yung halaga nila o yung asset nila. Alam mo, hindi ko makalimutan to. Kumain kami sa isang Japanese restaurant. Tapos, yung anak ko, sinabi classmate niya yung isa. Tapos pinakilala ko sa magulang. Tapos tinanong ko, ba't kayo kumakain dito sa restaurant na ito? 25 sila eh. Kasi ito yung pinaka-affordable at saka masarap na Japanese restaurant. Nung nagtanong ako anong negosyo nila, sila lang may-ari ng pinaka-malaki at pinakamatandang liver spread dito sa Pilipinas. Sobrang yaman ng mga ito. Pero yung, di ba, naghahanap pa rin sila na sulit. Na matipid. Oo. Di ba, yung mga nakikita natin ngayon sa socials, di ba, yung parang pinagmamalaki kung ano yung mga, nila. Pero yung mga tunay na mayaman, wala ka makikita ng gano'n. Kaya sa akin, natuto talaga ako na pag meron ka, di ba,
At saka, ito lang siguro ang ang nakita ko, tayo ay pinagpala ng Diyos, may purpose eh, para maging pagpapala sa kapwa eh. Huwag mo susuluhin kung ano man yung pagpapala na natatanggap mo. Kasi kung ikaw lang nakakatanggap, ikaw lang masaya. Pero 'di ba, kung binihagi mo, itinulong I-share mo. Uy, grabe. Sinare mo. Oo, Oh, di like ba? si Tita Asta, ang dami na natulungan yun, 'di ba? Ako, isa na ako sa mga natulungan mo, na-write up mo na ako, na walang bayad. Di ba? Dati PPR ka, Oo. mag-aabot ka pa. Ito, si Tita Aster, oo. Oo, na walang sobre. Oo. Pero tumatanggap ako. Oo nga eh. Di ba? Lalo pag galing na sa isang milyonaryo, di ba? Oo, O bilyonaryo pagka na. nag-guest na kita. Anytime, actually, sa mga, I would love to. It's my honor, Yeah, actually. gusto ko naman, Oo. syempre, alam mo naman, may programa rin tayo. Gusto ko naman na ma-inspire kayo sa buhay ni Tita Aster. Wow, inspiring mo yung buhay ko. Oo naman. Everybody has Baka wala silang matutunan doon. Alam mo, maniwala kayo, lahat tayo may istorya ng buhay na talagang, Lahat naman. lahat tayo. So yun yung parang essence ko talaga ngayon, why I'm doing what I'm doing, Tita Asta. Indirectly, you are helping people. You inspire people. Hindi ka selfish na ibahagi sa kanila yung mga natutunan mo. At yung mga natutunan mo from the experience yourself. Alam mo yung parang paniniwala ko rin na you give a man a fish, they live for a day. Pag tinuruan mo naman mangisda ang tao, mabubuhay silang pangmatagalan eh. Yung ayuda, okay siya, pansamantala. Pero ang pangmatagalang lunas talaga ay turuan natin I silang. agree with you. Oo. I agree with Para you. hindi sila dumepende sa iyo. Doon sa 49 years mo in doing business, ano ang pinaka, I would say, focal point? Yung unang goal ko talaga is magpayaman. Pero ito yung na-realize ko. The more you're focused on money and success, the more money and success will run away from you. Kung pera lang habol mo. Minsan mindset ko, konti kita dito, konti kita dito, konti kita para grupo, laki kita. Pero alam mo tunay nangyari? Konti lugi, konti lugi, konti lugi, grupo, laki lugi. I was a jack of all trades, master of none. Kaya nga lahat binibenta ko, nag-showbiz ako and everything. Until such time na nga, I attended a session in 1997, yung training ba, na sinabi niya, ang focus mo dapat hindi pera. Ang focus mo is to become the best at what you're doing. Hanapin mo yung purpose mo at galingan mo. Kasi, let's say, if you are the best cardiologist here in the Philippines, somebody suffered a heart attack, who will they call? If they call you, you can name your Price. exactly. Kung ikaw ang pinakamagaling sa ginagawa mo sa larangan mo, alam mo mangyayari niyan? Ang mangyayari niyan, ikaw ang tatawagin. Kung ikaw ang tatawagin, wala silang choice, babayaran ng presyo mo. Ganun na nangyari kay Michael Jordan. Ganun din nangyari kay Manny Pacquiao. Sila ang pinakamagaling, kaya sila hinahabol. So yun yung natutunan ko. Kaya hinanap ko yung sarili ko in 1997. Nung nakita ko na yung sarili ko, kailangan ko palang i-focus, hindi pera. Yung i-focus ko kung saan ako talagang magaling at galingan ko. Nung natutunan ko, yun, sumunod na lahat ng yung mga tagumpay, di ba? Katulad ngayon sa, di ba, I've been in content creation over the past 15 years. Oh, wow. Oh. Oo. Talaga? Kahit hindi pa ganun kauso noon. Wala. Kasi yung content creation ko naman sa YouTube, nag-umpisa yun. Wala namang monetization 15 years ago. Oo, yes. Kasi maraming mga OFW na hindi makapunta sa mga sessions at seminar ko. Yes. Kaya ginawa ko, sila yung mga outreach ko. So, na hindi ko naman alam na may monetization na susunod. So, to cut the long story short, right now sa YouTube, around 3+ million. Wow. Sa Million ang tinatanggap mo doon. Secret. Sa Facebook, almost 7 million. TikTok, 2+ million. Pahingi naman ng konti. Pa-share. Kaya nga, dapat mag-guest ka nga sa di ba? Yun nga, pagka mo na, yun eh. Hindi ko naman inasam yun na magkaroon ng gano'n. Nag-umpisa lang ako sa isa eh. Di ba? Kaya nga ikaw, kung gusto mo rin mag-umpisa ka sa maliit. Huwag mong hanapin yung malaki, yung biglaan. Kasi lahat ng mga lumalaki, nag-uumpisa sa maliit. Kasi pag hinahabol mo talaga yung pera at nakatagumpay, mailap siya, maniwala ka. Ginawa ko na yan, huwag niyo nang gawin. Diba? Pero yun nga, if you're faithful with the little, you can be entrusted with much. Kung ayaw mo mag-umpisa sa maliit, wala, hindi ka talaga lalaki. Sino si Chinkitan na hindi alam ng publiko? Nakalimutan ko na, hindi ko na rin makilala sarili ko. Hindi, seriously speaking,
Ako, gusto ko maalala ako ng tao na una, nagmamahal sa Diyos. Hindi yung magaling manunulat at saka tagapagsalita. Pangalawa, nagmamahal sa asawa. Akala ko takusa eh. Pero ano naman alam mo naman, syempre pagka happy wife, happy life. Yes. Hindi, yun, nagmamahal sa May asawa. libro ka noon, di ba? Opo. Oo, di ba? At pangatlo, na gusto ko maalala na naging mabuti ako magulang. More than anything. Because no amount of success in business and society can compensate for failure in the family. Yan ang paniniwala ako. Na mas maganda yung mahal ka ng asawa mo, nirerespeto ka ng anak mo, kaysa kilala ka sa labas. Diba? Pero Magulo kayo sa loob ng Oo. pamilya. Oo, At naging mabuti ka ring anak. Oo naman, Mm-mm. by the grace of God naman talaga. Again, yung natuto kang tumanaw ng utang na loob at lumingon sa pinanggalingan. Always talaga, dapat, sa oo. magulang, sa mga Mm. taong tumulong. Yes. Ulitin ko, si Tita Aster, ang isa sa mga naniwala sa akin. At hindi ko makalimutan kasi pagka sa mga interview, hindi ka natatanungin Ang tatanungin lang yung mga sikat Si Tita Aster, kahit paano, pinagbibigyan ako Kaya isang malaking isang magandang halimbawa yan. Kasi hindi ko makalimutan to yung kasabihan Makakalimutan mo kung ano yung pangyayari, pero hindi mo makakalimutan kung anong naramdaman mo nung panahon na nangyari yun. Sa wikang English, you can forget what people say, but you can never forget how it made you feel. So you made people feel special during that time, Tita Aster. What I'm so happy about you is, like what I said, many times over, yung pagiging successful mo, yung naabot mo, tinalikuran mo man ang showbiz, pero I hope merong pa ring puwang if there's an opportunity. Oo. Bakit hindi? Nag-guest nga ako kay Bitoy, sa diba? yung Diba? last, after 30 years, Oo. lumabas ako sa Oo. Pepito So Manaloto. open ka. Bibigyan ko na yung mga libro kay Tita Aster. Oo. O, Or are the books na gusto kong Ayan na. Wow. Ayan na yung mga... Marami ito. Oh, yan. Ito yun. Yung buong series yan. Yan yung buong series ng wow. Pulubi series. Okay. Diary of a Pulubi. May budget. 10 utos para sa... Pera di maubos. Okay. And then, ipon. Diary. And then, Diary of of a Pulubi. Pulubi. Yan, tita. 2 million copies sold na yan. Wow. Yeah. Congratulations. And may budget. Diary. May utang free. Para hindi kayo magkautang, kailang, nyo to? Diary of Iyayamanin. May negosyo. Diba? Pero 18 to Hindi, yung mga iba kasi... kayo, malalaki makakapal, nga oo. makakapal yun Meron akong coming soon, abangan nyo na lang. It's going to be released sometime in August. Yung Wow. about investment naman. Oo. Oo. Kaya abangan nyo yan. Talagang exciting yan. How often do you come up Release with a book? one book a year. One book a year. Wow. Kakatuwa naman ito, Congratulations. Salamat, Tita Aster. Sisimulan ko itong basahin. Yes. Simulan ko itong basahin. Pero, like what sinabi ko na sa iyo earlier, na sabi ko, I think isa sa mga fan mo, siguro, batiin mo si Ayla. Hi, Marie. Ayla! Oo. Ayla, maraming salamat. Konnichiwa. Alam ko na sa Japan ka. Oo. Really an honor na lalo na sa mga kababayan natin na sa abroad na gusto talagang matuto sa pagdating sa paghawak ng pera. 3 things lang pwede kong iwan sa inyo. Number 1 is financial literacy. Matuto kayo about sa pera. Number 2, financial discipline. Kahit na may alam ka, pag wala kang disiplina, maubos pa rin ang pera. And number 3 is financial responsibility. Bakit? Kasi ang goal natin sa buhay, parati sinasabi, gusto natin maging financially stable. No one can be financially stable. Why? The more you earn, the more you spend. Ang goal natin sa buhay, hindi maging financially stable, but ang goal natin is to become financially responsible. Kasi pag responsable ka, kung magkano kinikita mo, pagkasyahin mo ngayon. Huwag mo sabihin, tsaka na lang ako mag-iipon pag lumaki nakita ko. Pag hindi mo kaya mag-ipon sa maliit, hindi ka rin matututo mag-ipon pagdating na malaking kita. Kung i-rewind ang buhay mo, anong parte doon ang gusto mong balikan? 12 years old ulit. Pero hindi ko nababaguhin. Kasi alam ko yung nung 12 anyos, nung wala kami ng kita, yun yung talagang humubog sa akin kung ano yung pagkatao ko ngayon.
Ang sasabihin ko lang siguro, sana mas maaga pa akong kumita ng mas malaking pera kasi marami rin ako mga pagkakamali na nagawa. Kung yung alam ko lang ngayon, maidadala ko lang nung 12 years old ako. Kasi nunod ako ng teleserye ngayon sa TikTok. Oo, maraming mga teleserye. Yung mga short movies na papanood nyo ba yun? Yung mga vertical series. Grabe. Oo. Oo, parang Ako na-addict ako eh. Oo. Nakaka-addict talaga yun. Yung parang nagbabalik tanaw ka, tapos pwede mo baguhin yung nakaraan mo. Yun lang, na gagalingan ko pa. Gagalingan ko pa. How do you want to be remembered? Yeah, just like what I mentioned, I want to be remembered as a lover of God. Tapos number 2, a good husband, a good father. And last but not the least, a good Filipino na talagang nakatulong sa maraming mga Pilipino na talagang gustong makalaban sa kahirapan at gustong makalabas sa tinatawag nating financial stress para ma-experience yung tinatawag na financial freedom. Mensahe mo sa lahat. Para sa mga kababayan ko, mga kaipunaryo at sa mga nagmamahal kay Tita Aster, ang panalangin ko na lalo pa kayong talang magpursige sa inyong buhay. Kung ano man mga pagsubok na iyong dinadaanan ngayon, huwag niyong tambayan. Ito ay dapat pagdaanan. At alam ko po na darating panahon, kung ano man ang bagyo at unos na dumadaan sa buhay mo, huwag kayong susuko, huwag kayong aayaw. Dahil ako naniniwala, sisikat rin ang haring araw. At syempre pa, i-plug mo naman yung mga kung saan kanila marireach at mapapanood at iba mo pang activities. Yes, every day po sa aking mga social media, YouTube, Facebook, TikTok, hanapin niyo na lang po Chinkitan with a double E. At meron din akong programa sa 1PH na 15 taon na, yung Chink Positive tuwing linggo na alas 9 ng umaga. At kasama ko si Miss Cheryl Cosim sa One Balita Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa 1PH din po. Yun mga programa. At sa aking podcast channel also na Chink Positive, no? Suportahan nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Tita Aster. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia's Lashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy. Thank you so much to Sunny Dumalaon of PESMS Events Management, Studio Manila. By the way, before I let you go, sana alam ko super busy ka at nakakaligtaan mong minsan magpahinga ng tama. Ay! Malaking bagay ito. Maraming salamat, Patricia Javier, Doc Rob Walter from Doc Rob's Chiropractic Wellness Clinic. Thank you so much for this beautiful pillow, neck pillow, na makakatulong sa iyo, anak. Salamat. Thank you so much. Tama. Diba? Wala akong dalang neck pillow ngayon. Oo, di ba? At saka ang ganda niya, ang sarap-sarap niya sa leeg. At kahit saan ka, kahit nasa sasakyan, kahit nasa, halimbawa, nasa office ka, or nagraradyo ka, or nasa eroplano ka, di ba? Iba yung pagkaano niya, sarap, di ba? Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. For the boys din ako, di ba? Magkasama kami nila, Oo, kaya napurdoy si alam ko kaya buhay pa alam ko yung mga kwentong yun, Diyos ko, ako pa. Talagang ganyan ang buhay eh. May mga tao nagbabago. Sana for the better.